sa lahat. Mabilis ang takbo ng sasakyang yan habang papalapit sa isang intersection sa Maynila. Hanggang sa mabangga nitong isang patawid na motorsiklo, patay ang rider at kanyang angkas. Ang buong detalye, abangan maya-maya lang. Magandang hapon, Pilipinas. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang Frontline Pilipinas Weekend. Chinese na hinihinalang torture master arestado sa labas ng sinalakay na Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Ilang video at litrato ng mga bangkay sa cellphone ng suspect, eksklusibong ipinakita sa News 5. Viral post ng babaeng ipinagmalaking may escort siyang taga-highway patrol group para makaiwas sa traffic, iniimbestigahan na ng PNP. National Security Advisor Eduardo Anyo pumalag sa pahayag ng China na kailangan muna tayong magpaalam sa kanila bago tayo magsagawa ng anumang aktibidad sa Ayungin Shoal. Passenger vessel sumadsad sa Coron, Palawan. Mahigit 1,000 pasahero stranded. Nangangamoy ng bangkay sa isang bahay sa Quezon City sa pilitang ipinakuha sa mga tauhan ng punerarya. Pamilya ng namatay, umaalma. At Nation's girl group na BINI may collab kasamang J-pop group na Psychic Fever. I just wanna dance with you until the sun come up, until the sun come up. Arestado sa labas ng sinalakay na Pogo Hub sa Porac, Pampanga ang isang Chinese national na hinihinalang torture master. Nang tingnan ng mga otoridad ang kanyang cellphone, tumambat ang ilang litrato at video ng mga bangkay. Live mula sa Porac, Pampanga, nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Rainiel, anong unang pakilala nitong Chinese matapos nga siyang mahuli? Jester, hindi nga makapagsalita ng Ingles at tanging Hokkien lang ang naiintindihan umanong lengguwahe nitong Chinese national. At pinapalabas niya rin dito sa mga otoridad na isa rin umano siya sa biktima ng torture dito nga sa loob ng Pogo sa Porac, Pampanga. Pasado alas 4 ng hapon, napansin ng mga otoridad ang Chinese na ito sa labas ng na-raid na Pogo sa Porac, Pampanga. Nangunguha siya ng mangga at tila namumutla sa gutom. Pero nang tanungin kung saan siya nakatira at nagtatrabaho, walang maisagot ang Chinese. Nang alukin ito ng pagkain ng mga otoridad, tumanggi siyang kumain at naging ilag sa mga tanong. Dito na naghinala ang mga otoridad. Nakita ang malatatu na marka sa kamay ng Chinese na madalas nakikita sa mga nagpapatakbo ng Pogo. Sa investigasyon ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK, napag-alamang Wu Lifeng ang pangalan ng nahuling Chinese. Kumpirmadong wanted fugitive rin siya sa China dahil sa iba't ibang kinasangkutang krimen doon. Tingin ko dyan nag-observe dun sa mga nangyayari. Pero hindi siya Pogo worker? Pogo, enforcer. Yan yung mga nagto-torture siguro. Pwedeng yan yung nangingidnap, hindi natin alam. Pero definitely yan yung mga tigasin sa loob. Eksklusibo namang ipinakita ng PAOK sa News 5 ang ilan sa mga litratong nasa cellphone ni Wu Lifeng. Laman nito ang video ng 2 patay na Chinese at duguan ng mga ulo. Kinukumpirma pa ng mga otoridad kung mga Pogo worker ang mga ito. Mayroon ding video ng pagtakas ng mga Pogo worker noong unang araw na dapat i-raid ang Pogo compound. May na-recover din silang mamahaling relo. May video ng mga nagtatakasan na mga Chinese nung first day ng implementation supposed to be ng search warrant. Siya may video. Ngayon, wala pang tatak. Ibig sabihin, siya yung naging source ng video na yun. Iniimbestigahan na rin ng PAOK kung ang naturang Chinese ang nagtimbre kaya naunsyami ang unang search operation. Sa ngayon, hawak na ng PAOK si Wu Lifeng para sa investigasyon. Kahapon lang na madiskubre sa ikalawang palapag ang computer area na ito kung saan pinaniniwalaang may mga nangyayari rin umanong love scam. Pinaiibig ang kanilang mga kausap online pero matapos ang ilang araw, hihikayatin na itong mag-invest sa cryptocurrency. Ito na ngayon yung bagong kwarto na napasok ng mga otoridad ngayong ikatlong araw ng search operation dito sa na-raid na Pogo sa Porac, Pampanga.
Sabi ng CIDG at ng PAOK, malamang sa malamang ay love scam ang ginagawa rito. At ngayong araw nga ay nasa 200 computer set at mga cellphone ang natagpuan. Nadiskubre rin sa kwarto ang higit 600,000 pisong cash. May nakumpiska pang 10 sachet ng shabu. Jester, ngayong ikatlong araw nga ng search operation ay 12 gusali na yung nalibot at nasiyasat ng mga otoridad. Out of 46 establishments yan o building na hahanapin nga o papasukin pa dito sa loob ng Pogo Hub. At paulit-ulit yung kanilang nakikita, no, nakakalulang bilang ng mga computer set at ilang SIM card na hindi pa nagagamit at mga cellphone. Sa ngayon ay titignan pa natin, no, kung mapapabagal ba ng sumasabang lagay ng panahon dito yung yung search operation ng mga otoridad. Jester. Nag-uulat mula sa Pampanga, maraming salamat, Riniel Pawi. Sa ibang balita, iniimbestigahan na ng PNP Highway Patrol Group kung totoo ang viral post ng isang babaeng nagbayad daw ng police escort para makaiwas sa traffic. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Viral ang post na ito ng isang babaeng social media personality. Kuha ang larawang yan sa loob ng kanyang sasakyan. Makikita ang driver at ang umano'y HPG escort sa kanilang unahan. Bida ng uploader sa ngayoy burado ng post. Nagbayad pa raw ng HPG escort ang kanyang mister para hindi siya matraffic sa pupuntahan niya. Umani yan ng samut-saring komento mula sa netizens. May mga napasana all, pero mas maraming bumatikos. Ang viral post na yan nakarating sa PNP Highway Patrol Group. Undergoing po yung investigation namin. Gusto naming ma-identify kung HPG po ba talaga yun. Kasi po, base po dun sa aming pag-scrutiny ng picture, may mga markings po na dapat hinahanap sa isang standard na motorcycle at saka HPG na standard na helmet. Ganito raw ang itsura ng legit na HPG escort. Ayon sa HPG, walang badge number ang helmet ng umano'y HPG escort. Ang totoong HPG, meron dapat. Dapat din daw may nakapaskil na body number ang motor na hindi rin makikita sa umano'y HPG escort ng uploader. Hinala ng HPG, baka for the content lang daw ito. So we must have to establish kung totoo po bang organic siya ng HPG at saka kung totoo po ba na si HPG po ay binayaran nila para mag-escort sa kanila. Because gusto namin nga i-establish, baka naman po nakasabay lang yung HPG at ginawa lang po para may content yung uploader, na-post po yung particular na rider. Una nang sinabi ng PNP Highway Patrol Group na hindi nila kukonsintihin ang escort for hire services. Labag daw ito sa kanilang protokol at regulasyon. Tiniyak din ng HPG ang pagsasampa ng reklamong cybercrime sa sinumang magpo-post online na makasisira sa kanilang imahe. Kamakailan lang nang bumuo ng special team ang PNP laban sa mga pulis na nagmu-moonlight o rumaraket bilang escort ng mga politiko at iba pang VIP. At tuluyan na nga nilang tinanggal ang mga police officer na nagsisilbing security escort ng ilang pribadong personalidad. Sa isang panayam, sinabi ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil na hindi trabaho ng pulis na bigyan ng VIP protection ang sinuman. Nagbabalita mula sa frontline, Ian Suyu, News 5. Patay ang isang rider at kanyang angkas matapos mabangga ng sasakyan sa Maynila. Ang mga biktima dumiretso pa rin kahit naka-red ang traffic light. Nagbabalik si Ian Suyu. Kuha ang CCTV footage na ito sa kahabaan ng Rizal Avenue, corner Fugoso Street sa Santa Cruz, Maynila, pasado 2:00 ng madaling araw. Makikita ang isang sasakyang mabilis ang takbo habang papalapit sa intersection nang biglang nabangga nito ang dalawang lalaking magkaangkas sa motorsiklo. Sa isa pang anggulo ng CCTV, kitang-kita ang pagtilapon ng motor at mga sakay nito. Ayon sa mga residente, nakarinig sila ng malakas na kalabog sa kalsada. Kala namin doon sa taas, nalaglag. Yung pala ito, paglabas namin, umusok na to. Usok. Tapos pilit niyang iatras kasi sabi namin may tao dito. Sa lakas ng impact, wasak ang harapang bahagi ng sasakyan habang tumilapon ng ilang metro ang backride ng motorsiklo. Ang driver ng motor naipit naman sa pagitan ng sasakyan at sidewalk.
Kinilala ang driver ng motor na si Silvestre Leal at angkas nito na si Hilario Madriaga. Ang anak ng isa sa mga biktima hindi makapaniwala sa sinapit ng kanyang ama. Inaya siya yung driver or sumama siya na bumili ng pulutan. Tapos ayun na po yung nangyari. Hindi ko kaya yung sakit kaya wala na siya. Ayon sa kapitan ng barangay na nakakasakop sa lugar, naka-go signal ang Rizal Avenue kung saan dumaan ang sasakyan. Habang nakastop naman ang patawid ng Fugoso Street kung saan biglang sumulpot ang motor. Hinala ng mga otoridad. Sabi sa akin ng sir, mga nakakita po rito, nakainom din po yung driver. Bali kasi yung sasakyan din naman, kahit sabihin po natin naka-green siya, siyempre intersection pa rin po, hindi siya nag-minor. Talagang nakahataw rin po yung sasakyan. Sinubukan namin kunan ng pahayag ang driver ng SUV pero tumanggi itong humarap sa kamera. Nasa kustodiya na ng Manila Police District Traffic Sector ang suspect na mahaharap sa reklamong reckless imprudence resulting in multiple homicide and damage to property. Nagbabalita mula sa frontline. Ian Suyu, News 5. Sapul din sa CCTV ang pagnanakaw ng motorsiklo sa harap ng isang bahay sa Quezon City. Nagawa ito ng dalawang sospek sa loob lang ng ilang segundo. Nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu, exclusive. Sa kuhang ito ng CCTV sa Old Samson Road sa Barangay Apolonio Samson sa Quezon City kahapon ng madaling araw, pagmasdan ng dalawang lalaking ito na tila may inaayos na motor sa gilid ng kalsada. Ang dalawang yan, magnanakaw pala. Wala pang isang minuto, napaandar na nila ang target na motorsiklo, sabay takas. Ayon sa may-ari ng motorsiklo, umaga na nang mapansin niyang wala na ang kanyang motor sa tapat ng kanilang bahay. Inisip ko lang po nung time na yun na baka nailipat lang ng ano. Ginawa ko, pinuntahan ko yung may-ari ng camera, CCTV, pinacheck po namin. Chinek naman, tapos nakita nga niya dalawang lalaki po nang lalabas ng motor ko. Bago ang pagnanakaw, nahagip din sa CCTV ang paglalakad ng mga kawatan sa bahagi ng Royal Road. Nakita rin ang pagdaan nila sa tapat pa mismo ng barangay hall habang tangay na nila ang motorsiklo hanggang tuluyan na silang lumabas patungong EDSA Balintawak. Kapansin-pansin sa CCTV footage na tila alam ng mga suspect ang pasikot-sikot ng lugar at mabilis din nilang natangay ang motorsiklo. Dito nga sa bahaging ito ng Apolonio Samson sila umexit at makikita sa likuran ko ang bahagi ng EDSA Road kung saan sila tuluyang dumaan at hindi na nasundan pa. Dahil sa nangyari, labis ang panghihinayang ni Lerna lalo't ginagamit niya raw ang motor sa pang-araw-araw na hanap buhay. Bakit ganun? Napaka-importante kasi nun sa amin Sana po, wag ginagawin sa iba. Kung sana mahuli. Gusto ko lang naman talaga mahuli sila. May balik yung motor ko, mas maganda po. Naipablatter na ng biktima ang insidente sa Quezon City Police District. Very important po yung timely reporting po doon sa ating kapulisan upang agad-agad tayo ay makapag-conduct ng follow-up operation at backtracking through the review of CCTV footages for the immediate location ng ninakaw na motor at saka identification ng suspect. Nagbabalita mula sa frontline. Ian Suyu, News 5. Kambyo naman tayo mga kapatid sa issue sa West Philippine Sea. Sinagot ni National Security Advisor Eduardo Año ang buwelta ng China na magpaalam daw muna ang Pilipinas kung magsasagawa tayo ng aktibidad sa Ayungin Shoal. Ayon kay Año, kalokohan at hindi katanggap-tanggap ang pahayag na yan ng Chinese Foreign Ministry. Kailanman hindi raw kailangan magpaalam ng Pilipinas sa China tungkol sa anumang aktibidad sa Ayungin Shoal. Malinaw umanong sakop ito ng ating Exclusive Economic Zone o EEZ na kinikilala rin ng international law at ng 2016 Arbitral Award. Matatandaang noong May 19, hinarang ng China Coast Guard ang ginawang medical evacuation ng Philippine Coast Guard sa isang sundalong may sakit. Binanggapan nila ang speedboat ng PCG. Tinawag yan ng ating Coast Guard na barbaric at hindi makatao. Kinundena rin ito ng ilang mambabatas. Depensa naman dyan ng China, huwag daw nating gawing dahilan ang medical evacuation para magdala ng mga construction material at permanenteng okupahin ang Ayungin Shoal. Iniimbestigahan
Iniimbestigahan na ng NBI ang umano'y pag-wiretap ng Chinese Embassy sa isang opisyal ng militar. Matatanda ang nagpahayag noon ng Chinese Embassy na may bagong kasunduan ng China at Pilipinas sa pangangasiwa sa Ayungin Shoal at may phone recording daw sila na magpapatunay nito. Ang opisyal ng militar na umano'y nasa recording ay si AFP Western Command Vice Admiral Alberto Carlos. Pero giit niya, hindi siya nakipagnegosasyon para sa anumang kasunduan. Tinanggal muna sa pwesto si Carlos habang gumugulong ang investigasyon. Susunod, News 5 exclusive. Punerarya sa Quezon City, inirereklamo ng isang pamilya. Ayaw kasing ibigay ang mga labi ng kanilang kaanak. Bagong Pilipinas Hymn, required ng kantahin sa flag ceremony ng mga paaralan at tanggapan ng gobyerno. Ano kaya ang reaksyon dyan ng mga ordinaryong Juan? At kumasa ka na ba sa bagong dance challenge na Moonlight ng SB19? Lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas Weekend. Balak kasuhan ng isang pamilya ang isang punerarya sa Quezon City. Ayaw kasi nitong ibigay sa pamilya ang bangkay ng kanilang kaanak kung hindi sila magbabayad. Nasa frontline ng balitang yan, si Faith Del Mundo, exclusive. Nakasusulasok na amoy ang napansin ng mga residente mula sa bahay na ito sa Barangay Central, Quezon City. Hindi na raw nila ito matiis kaya isinangguni na nila sa barangay. Mas matapang pa sa amoy na patay na daga eh. Pagka-description sa amin nung tumawag, mga ilang araw na po. Tumawag naman ng mga pulis sa mga kawani ng barangay kaugnay sa reklamo ng mga residente. At pagdating ng mga pulis sa bahay na may masangsang na amoy, tumambad sa kanila ang isang bangkay. Kinilala itong si Pernito Villamor, 85 taong gulang. Ayon sa mga otoridad, posibleng namatay sa katandaan ng senior citizen. Wala raw siyang ibang kasama sa naturang bahay. Dumating din ang mga scene of the crime operatives o SOCO ng Quezon City Police District sa bahay ng matanda. Umalma naman ang pamilya Villamor dahil naging sapilitan daw ang pagkuha sa bangkay ng kanilang kaanak. Hindi rin daw sila tinanong kung saang punerarya nila gustong dalhin ang bangkay. Binitbit nila yung bangkay namin. Nang wala kaming na-inform, sabi ko, Kuya, MRT na ako, antayin mo ko. Hindi daw pwede mag-antay ang bangkay. Ang problema, sinisingil na sila ng punerarya ng 88,000 pesos para makuha ang makalabi ni Mang Pernito. Nagpatulong sa Quezon City LGU ang pamilya Villamor, pero hindi raw ito kayang sagutin ng City Hall dahil hindi raw nila accredited ang naturang punerarya. Kung ililipat naman ang bangkay sa isang punerarya, nasa 60,000 pesos ang dapat nilang bayaran. Mahigit isang linggo na umanong mistulang hostage ang bangkay ni Mang Pernito. Utang na loob po, nakikiusap po kami bilang anak. Maari po, ilabas nyo na lang po ang tatay namin para maiburol namin kahit papano ng maayos. Ang sa huling sandalin. Sagot naman ng pamunuan ng punerarya. Hindi pwede katwiran yung wala silang pera, ngayon patay na, bulok na. Ano mangyayari? Mahigpit na siya sa ganyan system. Kaya pa naman ang naninegosyo. Hindi naman libre ang pag-pick up hindi naman libre ang gasolina. Kumakain din sila. Kung hindi raw makapagbibigay ng pera ang pamilya, ang punerarya na ang maglilibing sa bangkay. Kinaklaro ko rin, kung hindi mo nila kaya, huwag nilang balikan yung patay nila. Nagpapalibing naman kami. Ang ibig sabihin, pinabayaan na nila yung patay nila. Yun yung katotohanan. Git pa ng punerarya, sila raw ang itinalaga ng SOCO na dapat kumuha sa mga labi sa kanilang lugar. Pero ayon sa SOCO, wala silang kahit anong ugnayan sa anumang punerarya. Wala pong partnership ang QCPDFU or ang SOCO sa kahit anumang punerarya. Hindi po namin mandato na mag-request ng punerarya at wala po kaming kahit anumang ugnayan po sa punerarya.
Ayon sa isang abogado, iligal ang pagkuha ng punerarya sa bangkay. Ang pagkuha ng anumang bagay na walang pahintulot ay theft. At pwedeng maging subject ng theft ang katawan ng tao. Bawal mag-detain naman ng katawan ng tao. Dagdag pa ni Atty. Buko, kung nakakagambala na sa residente ang masangsang na amoy mula sa bangkay, ang LGU daw dapat ang nag-asikaso at hindi ipinasa sa pribadong punerarya. Meron tayong sanitation code. Batas yun na nagsasabi na ang local government ang may kapangyarihang mag-abate ng nuisance. Pero hindi private, hindi punerarya. Kasi sisingilin ng private yung kumpanya, yung pamilya. Pinag-aaralan na raw ng pamilya Villamor kung magsasampa sila ng kaso laban sa punerarya. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Sa ibang balita, bukod sa pambansang awit, ipinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos na required ng kantahin ang bagong Pilipinas Hymn sa mga paaralan at tanggapan ng gobyerno. Nasa frontline na balitang yan, si Brian Basa. Tuwing may dadaluhan ang Pangulo, laging naririnig ang awiting ito. Ito ang bagong Pilipinas Hymn na pinamagatang Panahon na ng Pagbabago. Bahagi ito ng bagong Pilipinas branding ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, hindi na lang sa mga aktibidad ng Pangulo patutugtugin ang bagong Pilipinas Hymn. Batay sa inilabas na utos ng Office of the President, dapat na rin itong awitin sa flag ceremony ng lahat ng mga tanggapan ng gobyerno at mga paaralan. Bukod dyan, isasama na rin ang panata sa bagong Pilipinas na ipabibigkas sa mga dadalo sa flag ceremony. Nakasaad sa Memorandum Circular No. 52, paraan ito para lalong maisabuhay ng mga Pilipino ang mga prinsipyong itinataguyod ng Administrasyong Marcos. Panahon ng tatay ni PBBM na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. nang magkaroon din ng ganitong patakaran kung saan pinatugtog naman noon ang kantang Bagong Pagsilang o ang Marcha ng Bagong Lipunan. Hindi nakaligtas sa mga kritiko ang bagong utos. Pilit na nire-recycle yung bagong lipunan. Pangalawa, pilit na pinaniniwala ang mamamayang Pilipino na meron niyang bagong Pilipinas samantalang nananatili yung bulok na kaayusan, laganap na kahirapan, corruption at iba pa. Para naman sa Makabayan Block, may iba pang mas dapat unahin kaysa magdagdag ng aawitin o bibigkasin sa mga flag ceremony. Makikita naman yan sa gawa hindi naman sa mga kanta Kung gusto niya talaga ng good governance, gawin niya yung opposite na nangyari ng martial law. Umani rin ito ng magkakahalong reaksyon mula sa mga ordinaryong Pilipino. Okay naman po, yung kay Bongbong Marcos, bagong Pilipinas. Kasi parang marami rin na bago ngayon Yung iba po, hindi pa kabisado yung ibang kinakanta or hymn ng school. Tapos may dadagdag pa pong bago. Bagong Pilipinas po, ibig sabihin lang po nun. Nasa bagong henerasyon na po tayo, kagaya ng Sensi po. So, bali, for me as estudyante po, makatulong sa akin yun as a motivation and inspiration po. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Magsuot ng face mask. Yan ang paalala ng FIVOC sa mga residente na malapit sa Bulkang Taal sa Batangas. Patuloy ang pagbuga ng usok ng bulkan na maaaring magdulot ng peligro sa kalusugan. Delikado ito lalo na sa mga may problema sa paghinga, mga buntis at mga bata. Sakaling makalanghap ng usok mula sa bulkan, uminom ng maraming tubig at kung lumala ang pakiramdam, kumonsulta na sa doktor. Payo rin ng FIVOC, huwag munang lumabas ng bahay kung hindi naman kailangan. Nakataas pa rin ang Alert Level 1 sa Bulkang Taal. Posible pa rin ang mga phreatic eruption tulad ng nangyari kahapon.
Umaalma naman ang mga residente sa ilang bayan sa Laguna dahil umano sa lumalalang problema sa tubig. Ayon sa ilang residente ng Los Baños, kung dati nasa 2 araw ang water interruption sa kanilang lugar, ngayon halos araw-araw na umanong walang tubig. Kapag may tubig naman, madalas daw mahina ang pressure at marumi ang tubig na lumalabas sa kanilang gripo. Giit nila, hindi raw pinagtutuunan ng pansin ng water service provider ang problema na taong 2018 pa raw nagsimula. Matagal ng issue, hindi nila na-address. Tapos lately lumalabas ulit kasi nga naging ganito eh. So inilalabas din talaga na may mga issue sa water quality. Sobrang hirap talaga. Araw-araw puyat ka, tapos hindi ka pa makagawa ng mga kailangan mong gawin kasi nga kailangan mo i-schedule pati yung paglalaba ng madaling araw. Sa latest post ng Laguna Water District Aquatech Resources Corporation o LARC, mayroong service interruption simula noong Biyernes dahil daw ito sa mga nasirang pipeline sa bandang Dampalit Falls. Inanunsyo naman ng Manila Water Philippine Ventures na nakuha na nila ang 70% shares ng Equi-Pacific Holdco Incorporated na mayroong 90% outstanding shares sa LARC. Pero nasa transition period pa raw ang paglilipat ng management. Susunod, higit 1,000 pasahero stranded sa barkong sumadsad sa mga bahura sa Coron, Palawan. Comelec may babala sa mga politikong gagamit ng mga lumang litrato sa kampanya sa 2025 elections. At Nation's girl group na BINI nakipag-collab sa Japanese pop group na Psychic Fever. Huwag kayong bibitiw mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas Weekend. Sumadsad ang isang barko sa Coron, Palawan. Patuloy na ibinababa mula sa barko ang mahigit 1,000 sakay nito. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. Sa sahig na ng barko, nagpalipas ng magdamag ang mga pasaherong ito. Doon na rin sila naghapunan. Yan ay matapos sumadsad kahapon sa karagatang bahagi ng Coron, Palawan ang passenger vessel na MV To Go St. Francis Xavier. Sa isang Facebook post, idinaan ng isang pasahero ang paghingi ng tulong. Sabi niya, naghating gabi na pero wala pa rin daw silang natatanggap na update mula sa mga kawani ng barko. Kawawa raw ang mga sanggol at ang mga matatanda. Umakyat na raw sila sa taas ng barko para lang makasagap ng hangin. Alas 4 kahapon nang mangyari ang insidente. Ayon sa Philippine Coast Guard Palawan, pumalya ang makina ng barko na nauwi sa pagkasadsad sa mga bahura malapit sa pantalan ng Coron. Mahigit 1,300 ang sakay ng barko, kabilang ang higit 100 crew. Habang nagkakandak po sila ng undocking maneuver, doon nga po nawalan po ng power yung vessel, and while trying to repair po yung generator po nila, na aground po sila sa mababaw na pa. Reklamo naman ng ibang pasahero, pinapipirma pa sila ng waiver ng pamunuan ng barko. We did not get any sleep. And now they want us to go, is telling us we can get off the ship, but they want us to sign a waiver saying they're not responsible for us if anything happens to us outside of this ship. May ibang pasaherong naibaba na mula sa sumadsad na barko sa tulong ng Philippine Coast Guard at ng lokal na pamahalaan ng Coron. Pero kahit nakababa na, problema naman daw nila ang pagkakastranded sa Coron Coliseum. Oo, and inaantay namin kung ano na naman ang announcement ng Tugo, kung anong gagawin sa amin, mga passengers. So just like nung kahapon, ng almost 4:30 na nangyari pag-shutdown ng power doon sa barko, wala silang binibigay na update kung ano ang gagawin sa amin, kung ano ang desisyon nila sa mga tao. Wala, kami hanggang ngayon, the same. Wala kaming nakukuhang update mula sa kanila. Nagpapatuloy pa rin ang rescue operation.
Ayon naman sa pamunuan ng Tugo, kailangan pa ng mas mahabang oras para maiayos ang barko. Ibababa raw muna ang lahat ng sakay nito para matiyak ang kanilang kaligtasan habang nagpapatuloy ang pagkukumpuni sa sumadsad na passenger vessel. Maaari naman daw i-refund ng mga pasahero ang kanilang pamasahe. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Nagbabala ang COMELEC sa mga politikong gagamit ng lumang litrato sa campaign materials. Pwede po kayong madisqualify. Yan at iba pang paghahanda sa 2025 elections sa report ni Mon Gualvez. Pinag-aaralan ng COMELEC na bigyan muna ng digital ID ang mga overseas Filipino habang wala pang matagal ng hinihiling na voters ID. Taong 2015 pa nang huling mag-issue ng voters ID ang COMELEC. Aminadong ahensya, wala pa silang budget para rito. Maingat din daw sila pagdating sa data privacy. Pinoprotektahan po kasi namin ang inyo pong datos na nasa COMELEC sapagkat ang COMELEC ang may pinakamalawak sa lahat ng ahensya ng gobyerno na impormasyon sa bawat isang Pilipino nasa amin. So gusto po natin hanggat maaari protected because nga of the advent of hacking and intrusion sa mga sistema. Nakatakdang simulan ngayong Agostong pinopropose silang digital ID para sa mga Pinoy abroad na sisimulan sa South Korea. Mula 2022, mas nag-focus na sa face-to-face na pagboto sa embahada ang ating mga kababayan. Ang Korea Post po, yung mga official courier services, hirap po sila pag hindi po sa wikang Korean po, no? Dun sa language po, yung official language po dito. At hirap din naman po yung mga kababayan po natin kung purong Korean po yung pagsusulat ng address. Kung pagbabasehan yung bilang ng mga rehistradong botante at yung dami ng mga bumobotong Pilipino sa ibang bansa, niwala sa top 10 itong South Korea. Pero pagmamalaki ng COMELEC, ito raw ang may pinakamabilis na nakapag-transmit ng resulta ng 2022 elections. 4 na buwan bago ang filing ng Certificate of Candidacy, inanunsyo naman ng COMELEC ang ilang pagbabago para sa mga kakandidato. Una na riyan ang pagsusumite ng 5 hanggang 10 larawan ng tumatakbo na gagamitin nila sa campaign materials. Ayaw na ron ng COMELEC ang mala expectation versus reality pagdating sa itsura ng mga kandidato. Ang dami po naglipanan na posters. Pagka po tinignan nyo yung posters ng ilang kandidato, magkakaiba mismo ang itsura nila sa sarili nilang mga posters. Alin ba talaga ang tunay na picture nila? Ayon sa COMELEC, dapat kinunan ng litrato 6 na buwan bago mag-eleksyon. Ang mga hindi susunod, maaari raw madisqualify. Kasi gusto namin maiwasan ang misrepresentation, ang disinformation. Gusto nating sabihin na kung maging makatotohanan tayo sa ating mga kababayan, kung ito ngayon ang inyo pong, ang inyo pong itsura, hindi ba mas maganda na yun ipapakita natin sa mga kababayan natin? Hindi yung mga 30 years ago o 40 years ago. Bubuo rin ng COMELEC ng Committee on Environmentally Sustainable Elections para sa isinusulong na paggamit ng mga kandidato ng environment-friendly na campaign materials. Hihigpitan din daw ng ahensya ang paglabas ng mga kakandidato sa mga programa sa telebisyon o pelikula. Nakatakdang ilabas ang resolusyon para sa lahat ng ito bago matapos ang Hulyo. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Ilang sandali na lang mga kapatid at magsisimula na ang Game 3 ng PBA Philippine Cup Finals sa pagitan ng defending champion na San Miguel Beermen at ng Meralco Bolts. 1-1 na ang serye matapos ang mainit na Game 2 na nakuha ng Beermen. Mamaya magkakaalaman na kung sino ang lalamang sa serye para mas makalapit sa kampyonato. Isa naman sa mga malalaking tanong ay kung makakapaglaro na ba si Terence Romeo para sa SMB. Ayon kay Head Coach George Gallet, na kay Romeo ng desisyon kung kakayanin niyang maglaro sa kabila ng kanyang calf injury. Magsisimula ang Game 3 ng PBA Finals mamayang 6:15 ng gabi sa Big Dome sa Smart Araneta Coliseum. Susunod, sa nalalapit na araw ng kalayaan, paano ba natin maipakikita ang pagiging makabayan? At netizens na paindak sa bagong kanta ng SB19 na Moonlight. Tuloy-tuloy ang balitaan sa Frontline Pilipinas Weekend. Tatlong araw na lang mga kapatid at Independence Day na. Paano ba natin maipapakita ang pagiging makabayan sa modernong panahon? Narito ang report ni Mondi Lopez. Panatang Makabayan.
iniibig ko ang Pilipinas. Pero teka, sa gitna ng makabagong panahon, paano na nga ba ipinapakita ng mga Pinoy ang pagmamahal sa bayan? Dito sa Quezon City, nakilala kong 50 anyos na si Mang Rod, isang artist. Ipapakita niya raw ang pagiging makabayan sa kanyang bagong obra, gamit ang bisikleta. Napili ko po yung Agila at saka po yung flag ng Pilipinas dahil po mahal ko yung bansa natin, and then kumbaga siya yung talagang nagre-represent ang ating bansa. At sa mismong araw ng kalayaan, proud daw niyang iaarangkada ito sa lansangan. 100% na proud talaga akong maging Pinoy. Makikita nyo, bisikleta lang siya na parang pinalaki dahil nga nilagyan niya ng mga kolorete o design. Ito na, makikita nyo sa unahan, ginamit niya yung plastic na ginagamit sa mga kahon ng cake. Tapos kinulayan at naging itsurang agila. Tapos ito naman sa gilid, gawa siya sa alloy aluminum. Tapos nilagyan niya rin ng bandila ng Pilipinas. Tapos ang nakakatuwa dito, meron siyang plywood na ginawa para taguan, alagay mga cellphone, mga pagkain habang bumabiyahe o habang nagbabike. At dahil nandito na rin ako, sasampulan ko na ang depadjak na bisikleta. Ang dating simpleng plantita na si Mona naman, nag-level up at nakilala na sa TikTok bilang Mighty Magulang. Sa bawat content niya, may pa-flashback ang history kikitita nyo. Spanish Guardias Bill commemorates ginigising ang mga natulog na kasaysayan. Ipagdiwang natin ang lahi ng mga pagkikita. Ang nasyonalismo, damang-dama mo. Lolo Pepe, pasensya po, hindi po namin sinunod ang habilin ninyo. I get my cue from our national anthem. Ang mamatay ng dahil sa'yo. Eh di syempre, hindi naman tayo pwede mamatay para sa bayan ngayon. Although may mga sundalo tayo at mga pulis na yun talaga ang ginagawa. No? Pero para sa karaniwang Pilipino, dapat mabuhay tayo para sa Pilipinas. At para kay Mighty Magulang, ang mga Gen Z may say din sa ating bayan. Based on yung mga comments na nababasa ko sa aking social media presence, meron silang pagnanasa na matuto tungkol sa kasaysayan. Speaking of history, subukan nga natin ang galing ng ating mga kapatid. Sa bandila ng Pilipinas, ilan yung sinag nung araw? 3. 8, sir. Ano yung mga kulay ng bandila ng Pilipinas? Pula, asul, pwede. Pero paano pa kaya maipapakita ng mga Pinoy ang pagmamahal sa bayan? Back to you, Mighty Magulang. Pagiging totoo. At sa pagiging totoo, ibig sabihin nun, hindi tayo basta-basta maniniwala sa fake news. Ang iba pa nating kapatid, proud na binabandera ang pagiging Pilipino kasama si Doggy. May ilan, pinamamalas sa musika, mga kasuotan. Dagdag na rin natin sa listahan ng paglaban para sa bayan. Ayon sa isang survey, 8 sa 10 Pilipino ang handang lumaban kung magkakaroon ng kaguluhan sa pagitan ng Pilipinas at dayuhang kalaban. Hindi lang nasusukat sa mga salita ang pagiging makabayan, kundi sa mga gawa na nagpapakita ng malasakit sa kapwa at pagmamalasakit sa bayan. Mondi Lopez, News 5. Ang salamin-salamin dance craze ng P-pop group na BINI pang-international na. Sa video na yan ay pinost ng BINI sa Instagram, nakisayaw sa kanila ang Japanese pop boy band na Psychic Fever. Nagkaroon din sila ng surprise collab performance ng kantang Just Like That ng Psychic Fever. Naging bahagi ng music festival na Music Matters Live 2024 ang dalawang grupo sa Singapore noong nakaraang buwan. O Nikki, Andre, may tanong ako sa inyo. Ni minsan ba napasayaw na kayo sa mga nauusong dance craze lalo na sa TikTok? Oo naman, sa sobrang dami. Talaga? Ano, naalala mo kung ano? Lagi? Lalo na yung BINI pa lang, ang dami na niyan eh. Kota-kota na, ikaw. Ako, wala akong choice eh. Makasama ko sa Good Morning Kapatid eh. O ba? Pero ito mga kapatid, kasi may bagong kinagigiliwang dance craze ang mga netizen.
Panoorin natin. Yan ang kantang Moonlight ng SB19. Collab song yan kasama ang foreign record producers na sina Ian Asher at Terry Zong. Hindi naman nagpahuli ang mga netizen na agad kumasa sa dance challenge. Abangan ko yan sa Good Morning Kapatid. Yes. Featuring Jess De Los Abangan mo Santos. sa kanila. Ibit-bit na rin natin si Justin kasi boy band group naman. Tama. At yan ang mga impormasyong dapat ninyong malaman. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas Weekend.